Ang isang kulungan, na kilala rin bilang bilangguan, ay isang pasilidad kung saan ang mga tao ay ikinulong ng labag sa kanilang kagustuhan at pinagkaitan ng kanilang kalayaan sa ilalim ng awtoridad ng Estado, sa pangkalahatan ay bilang parusa para sa iba't ibang krimen. Pero may mga kulungan sa iba't ibang panig ng mundo na mas masahol pa. Ang mga nakakulong doon ay inaabuso at hindi maganda ang kanilang pagtrato. Kailangang makasurvive para mabuhay, walang makain, nagugutom, napakasikip ng kulungan, napakagulo at araw-araw ay may namamatay, at ang mga namatay na bilanggo, di umano ay kinakain na rin ng kapwa bilanggo, para lang mabuhay. Sa ating episode ngayon, ay ating alamin ang kwento sa likod ng bilangguan na ito, na tinaguriang pinakamapanganib na bilangguan sa mundo. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Sa bansang Rwanda, ay matatagpuan ang kulungan ng Gitarama, na itinayo pa noong 1930. Na matagal nang sinusubaybayan ng mga grupo ng karapatang pantao, tulad ng Amnesty International. Ang napakasikip na kulungan ng Gitarama, ay humantong sa kakilakilabot at kalunos-lunos na mga kondisyon sa mga preso. Ang mga bilanggo, ay kinakain ang mga bangkay ng namatay na preso, para lamang mabuhay, habang nagdurusa rin sa nakakatakot na kondisyong medikal, sa pinakamapanganib at pinakamasahol, na bilangguan sa mundo. Ang Gitarama Prison sa Rwanda, ay iniulat na dumaranas ng siksikan, na may libu-libong mga preso, na pinasok sa isang espasyo na idinisenyo, para lamang sa ilang daan hanggang 1,000 katao. Ang mga pagtatansya nila, sa bilang ng mga bilanggo sa Gitarama, ay umaabot sa pagitan ng 5,000 at 7,000 katao. Ngunit ayon sa ulat, ay magkasalungat sa kung gaano karaming preso ang dapat kapasidad ng bilangguan. Ayon sa ulat ng Amnesty International, noong 2007, na naiulat na hawak ng Gitarama Prison, ang 7,477 detainees nito, bagaman, ang opisyal na kapasidad sana nito ay 3,000. Ayon sa mga balita, na ang mga riot sa loob ng Gitarama Prison, ay regular na sumisiklab, at marami ang namamatay, dahil sa kakilakilabot na mga kondisyon, at tanawin, ang mga desperadong mga bilanggo ay napipilitang kainin, at magpakabusog sa laman ng tao. Ang sitwasyon at kondisyon sa Gitarama Prison ay matagal na panahon ng kinokondena. Noong 1995, sinuri sa isang ulat, ang kalunos-lunos na katayuan ng pamumuhay, para sa mga preso, at nagsiwalat ito, ng mga nakapipinsalang detalye, tungkol sa mga itinatagong kalagayan, ng mga bilanggo. Ayon kay Brigitte Troyon, ng International Committee of the Red Cross, ay sinabi na ang mga kondisyon ng mga preso, ay ganap na hindi makatao, kalunos-lunos at nakakaawa, at kailangang mapabuti sa lalong madaling panahon. Kalahating dosenang preso, ang namamatay araw-araw sa loob ng Gitarama Prison, kaya kung sumiklab ang isang epidemya at riot ay hindi malalaman kung ilan ang maaaring mamatay. Malabo din ang iba't ibang ulat tungkol sa Gitarama Prison, dahil hindi gaanong bumuti ang mga kondisyon ng mga preso. Pinasinungalingan din ito ng bansang Rwanda at tinawag ito na fabrication, ang mga lumalabas na ulat. Ayon din umano, sa isang tagapagsalita, ang mga pasilidad ng kulungan, noong panahong iyon ay napakasikip, dahil sa napakaraming bilang ng mga sospek at mga kriminal, ay may limitadong magagamit na gusali, ngunit wala sa ulat ang mga kalunos-lunos, at nakakagulat na mga kondisyon ng mga preso, tulad ng cannibalism, ay isang purong kathang-isip lamang ito. Ang Rwanda Correctional Service ay inatasang protektahan ng lipunan, mula sa mga nagkasala na nakakulong, sa pamamagitan ng angkop na proseso ng batas. Ang bansang Rwanda, ay nagkaroon ng ilang mga kilalang insidente, sa mga nakaraang taon, na nakaapekto sa organisasyon ng karapatang pantao, tulad ng sapilitang pagkawala, at torture. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit napaka-kontrobersyal, ng patakaran ng gobyerno ng UK, na ipa-deport ang mga naghahanap ng asylum doon, para sa pagpoproseso.
Noong 1995, mahigit 1,000 preso ang iniulat na namatay sa loob ng kulungan, habang may mga karagdagang ulat na may nabubulok na mga paa. Dahil sa napakasikip ng bilangguan, ay nakatayo na lamang ang mga preso, at nakababad sa madumi at maputik na sahig ang kanilang paa, at sa kakulangan ng pangangalagang medikal at hindi malinis na mga higaan. Noong panahong iyon, ang mga alalahanin sa Guitamara Prison ay naging dahilan pa ng isang katanungan na iniharap sa Kongreso. Ang dating ministro ng Estado para sa Foreign at Commonwealth Affairs na si Jeremy Hamley ay nagsiwalat na naniniwala ang International Committee of the Red Cross na mahigit 2,000 katao lamang ang namatay sa 13 bilangguan sa bansang Rwanda noong mga nakalipas na taon, at karamihan sa mga ito ay sa pamamagitan ng mga problema sa kalusugan na dulot ng overcrowded nito, at karamihan sa mga ito ay nasa Gitarama Prison. Karamihan di umano sa mga bilanggo ng Gitarama Prison ay sinasabing mga sangkot di umano sa mga karumal-dumal na krimen ng Rwandan genocide, tulad ng brutal na pagpatay sa mahigit 800,000 na katao noong 1994 sa loob lamang ng humigit kumulang 100 na araw. Ano ang masasabi mo sa kwento natin ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.